Isang magandang hapon po or magagabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo. Pero bago po tayo magsimula, ako'y nakikiusap lamang po ng isang tulong po na like bilang suporta na rin po sa ating YouTube channel. So si Bagyong Bulabin po ay tuluyan na nga pong nakalayo, no? Kung may epekto po siya noong mga nakarang araw sa ating Philippine Area of Responsibility, no? Dahil nga po sa after effect niya, kahit nasa labas siya ng PAR sa bandang Philippine Sea, ay ngayon ay tuluyan na po siyang lumayo. Malayo na po siya at wala na pong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, which is ngayon po nasa 155 km per hour na lamang ang kanyang lakas ng hangin. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso naman pumapalo sa 175 km per hour, pa northwestward ang kilo sa bilis po na 20 km per hour. As of now, yung ating nararanasan po na pag-uulan, especially sa hapon at minsan na inaabot po hanggang sa gabi, yan po yung tinatawag natin na easterlies, na siya pong apektado yung lugar ng Luzon area, Visayas at Mindanao. Wala na po yung amihan, no? Easterlies na po ngayon, ibig sabihin malamig na hangin na nga po dahil magdi-Disyembre na. October, November, ilang buwan na lang, malapit na magpasko. Yan po yung nararanasan natin. Wala na po yung hanging habagat, amihan na po ngayon, easterlies na, at madalas apektado niyan ang lugar nga po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kung titignan nyo naman po sa ating pinaka-live radar, ito po yung sinasabi ko, na tuluyan na nga pong paglayo nitong si Super Typhoon Bulabin, which is alam naman natin kahit nasa labas ng PAR ay nagbibigay ng malakas na pag-uulan sa ating bansang Pilipinas, no? Ganun po katindi yung lakas po nitong si Super Typhoon Bulabin. And good thing lang po, hindi po ito dumirekta diretso sa ating PAR at ito'y lumihis pa kanan po, no? At papalayo. Makikita nyo naman kahit nakalayo na siya ng Philippine Area of Responsibility or sa may Philippine Sea area natin, ay damandama pa rin sa ilang lugar po, no? Damandama siya doon sa may karagatan, yung lakas ng kanyang hangin, which is alam naman natin no nakaraan pumalo po, no, sa 290 km per hour. So kapag ganyan ang bagyo, talagang nakakapangamba. Pero ang kagandahan, hindi siya dumirekta sa ating bansang Pilipinas. So ngayon po, pinag-iingat pa rin yung mga lugar nga po na mabababa. At posibleng magkaroon po tayo ng malakas at patuloy na pag-uulan. Dala po yan ng localized thunderstorm, no? O yung mga ulan po, no, na tinatawag natin galing sa easterlies. Especially kung may mga lakad po kayo sa hapon, sa gabi, mas magandang i-check nyo muna ang lagay ng panahon. Kung may importanteng lakad naman, ugaliin magdala ng payong, sombrero, kaya naman po jacket, panlaban nga po sa ulan. So maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad dahil kahit wala pong sama ng panahon ngayon sa ating bansang Pilipinas, ay posibleng may mga buo, no, na mga cloud cluster, active LPA, biglaan po yung susulpot, meron po sa labas ng PAR or minsan naman nasa loob agad ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ko po kayong i-update and please, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.